Masaganang araw po sa inyong lahat. Ako si Revo. May nangyari po sa akin sa probinsya noon na muntik ko nang ikamatay. Akala ko talaga ay hindi na ako makakaligtas. Mabuti na lang at may lolo akong albularyo na siyang tumulong sa akin para malampasan ko ang nakakatakot na karanasang yun. Nagsimula lang naman yun nang mapagbintangan ako. Napagbintangan ako na nanamantala sa isang dalagita. Matagal na kaming naninirahan sa baryong yun. Mga ninuno namin ay doon na nabuhay at nangamatay, kaya kilalang kilala na kami ng mga kapitbahay namin at kilala na rin namin lahat halos sila. Alam namin kapag may dayo. Tulad nga ng pangyayaring yun na dumating sa baryo namin ang isang mag-ina. Dalawa lang talaga sila na nangungupahan sa maliit na kubong pagmamayari ng kapitbahay namin. Yung kapitbahay kasi namin na yun ay ginagawa lang niyang pahingahan ng kubo kapag nasa bukid dahil may bahay talaga siya sa bayan. Tapos ayun nga, nakita lang namin na nakatira na roon ang mag-ina. Itago na lang po natin sila sa pangalang Aling Berta, yung nanay, at yung dalagita naman niyang anak ay Beatrice. Hindi ako sigurado pero sa tansya ko nasa 50 mahigit na si Aling Berta at si Beatrice naman ay mga 14 o 15, ganun. Hilig ko talaga ang tumambay noon sa ilog kasama ang mga barkada ko na sina Kadyo, Odeng at Mauricio. Madalas ay naliligo rin kami. Isang beses ay nabanggit sa akin ni Mauricio na kursunada niya yung bagong lipat na babae. Biniro ko pa nga siya. Sabi ko, si Aling Berta ba? Minura niya ako ng pabiro rin, tapos sabi niya, hindi, yung anak. Binalaan ko siya. Minor de edad baka ako yun. Kami kasi nung panahon na yun ay nasa 20 na. Si Mauricio ang pinakamatanda sa amin, 22. Akala ko talaga ay biro lang yun. Hanggang sa naging bukang bibig na ni Mauricio si Beatrice. Sabi sa akin nila Kadyo at Odeng ay mukhang seryoso raw si Mauricio sa dalagita. Isang beses nga raw na hindi nila ako kasama ay inabangan nila ito sa paglalabas sa ilog. Tapos nilapitan ni Mauricio. Kaso pilit daw itong itinaboy ng dalagita. Siyempre nalungkot daw si Mauricio at nawalan nito ng imik. Isang beses naman daw ay hinarang nila ito sa paglalakad. Ang sabi naman ni Beatrice ay tigilan na raw siya. Bata pa siya at hindi rin niya gusto si Mau. Ilan lang yun sa mga senaryong naikwento sa akin ng dalawa kong barkada. Puwera pa yung mga senaryong kasama ko na hindi talaga tinitigilan ni Mauricio si Beatrice. Inaawat ko na nga lang dahil baka masabihan kami na nanghaharas ng menor de edad. Mahilig pa naman kami noon na mag-inuman, tapos pag may tama na ng alak si Mauricio ay hinahanap niya si Beatrice. Talagang tinamaan siya ron sa dalagita. Isang beses, habang nagiinuman kami sa tindahan ng kapitbahay, ay pinuntahan kami ng nanay mismo ni Beatrice na si Aling Berta. Binalaan kami. Tigilan na raw namin ang anak niya kung ayaw namin na may mangyaring masama sa amin. Mahina lang ang pagkakasabi niyo ni Aling Berta pero madiin at nakakatakot talaga. Pero ewan ko, ako lang ata ang natakot ng mga oras na yun. Pagtalikod kasi ni Aling Berta ay nagtawanan pa sina Mauricio, Odeng at Kadyo. Tapos ewan ko rin kung namalikmata ako. Sinusundan ko kasi ng tingin ang papala yung nanay ni Beatrice. Pero bigla na lang itong nawala sa paningin ko. Parang biglang naglaho. May liwanag naman na tumatanglaw sa daan galing sa buwan at sa poste. Kaya kitang kita ko talaga na naglaho ito na parang nilamon ng dilim. Isang hapon, inutusan ako ni Lolo Damian na manguha ng kabute malapit sa ilog. Kakatapos lang ng ulan nun kaya alam kong marami akong makukuha. Pagdaan ko sa ilog, nakita ko si Beatrice na nakalupasay sa batuhan. Nakababa ang short niya at parang wala siyang malay. Halatang may lumapastangan sa kanya. Grabe yung kabog ng dibdib ko
Nagmamadali akong nilapitan siya at itinaas ko yung pang-ibabang damit niya. Ang balak ko ay tulungan, pero sa aktong yun, narinig ko ang boses ni Aling Berta. Nagsisisigaw ito habang palapit sa amin. Ako naman, natakot ako sa iisipin niya dahil ako at si Beatrice lang ang tao doon. Dinispensahan ko agad ang sarili ko. Sabi ko, nakita ko lang si Beatrice. Itinaas ko nga kako ang short niya. Pero hindi siya naniwala. Idedemanda raw niya ako. Tulirong-tuliro ako. Naisip ko rin si Mauricio. Baka maniwala rin ito na ginawan ko ng masama si Beatrice. Ang pangamba ko ay nagkatotoo. Nakatikim ako ng suntok mula kay Mauricio, pati kina Odeng at Kadyo. At sabi pa nila ay traidor daw ako. Kahit isinumpa ko sa kanila na wala akong kasalanan ay hindi sila naniwala. Hinihintay ko na lang noon na idemanda nga ako ni Aling Berta, pero lumipas sa mga araw na wala itong ginagawa. Nagtataka ako, pero naisip ko rin na baka nasabi na sa kanya ni Beatrice ang totoo kung sino man ang totoong lumapastangan dito. Ang palaisipan lang sa akin ay kung paano nasabi ni Beatrice sa kanya ang totoo. Balita ko kasi, nakatulala lang daw ito at hindi nagsasalita. Mukhang natroma sa mga pangyayari. Mabuti na nga lang din at hindi ipinagkalat ni Aling Berta sa mga kapitbahay namin na ako ang pinagbibintangan niyang lumapastangan sa anak niya. Wala rin naman kasi siyang kinakausap maski isa sa kanila, kaya hindi ko rin alam paano nalaman ng mga kapitbahay namin na tulala si Beatrice. Baka nasilip lang nila sa kubo o ano. Ang hindi ko alam ay may iba palang pinaplano si Aling Berta na pagganti sa akin. Isang araw habang nangunguha ako ng mga kahoy sa gubat, nagulat na lang ako nang bigla ko na lang makita si Aling Berta sa harapan ko. Ewan ko kung saan ito nanggaling at bigla na lang sumulpot. May dala itong minatamis na saging at iniabot yun sa akin. Sabi niya, pasensya na raw sa nangyari. Ang totoo ay gusto niya akong pasalamatan sa pagmamalasakit ko kay Beatrice, kaya sana raw ay tanggapin ko ang konting pasasalamat niya. Tapos tumalikod na siya at naglakad palayo. Ako naman, dahil nagkataon na nagugutom na rin nung mga oras na yun, kaya nilantakan ko agad yung minatamis na saging. Sarap na sarap pa ako. Ayun, doon na nga nagsimula yung kakatwang pakiramdam ko. Umuwi ako sa amin na hilong-hilo. Tinanong ako ni nanay kung anong nangyayari sa akin. Sabi ko, bigla lang pong sumakit ang ulo ko. Ibinili agad niya ako ng gamot at pinainom. Pero hindi napigilan yon ang paglalagnat ko. Nangangatog ako sa lamig nung gabing yun kahit maalinsangan ang panahon. Tapos sa tenga ko ay dinig na dinig ko ang napakalakas na ugong ng hangin. Hindi ko talaga maintindihan noon ang nangyayari. Yakap-yakap ko ang sarili ko at nananalangin na sana ay umukay na ang pakiramdam ko. Narinig ko pang nag-uusap sina lolo at nanay. Sabi ni lolo, hindi naman daw kaya namatanda ako? Gusto ni Lolo Damian na tawasin ako. Pero sabi ni nanay, pangkaraniwan lang daw ang lagnat ko. Natural lang naman daw sa isang normal na tao ang tamaan ng sakit paminsan-minsan. Siya na raw ang bahala sa akin. Si nanay kasi, hindi siya mapaniwalain sa mga paniniwala ng lolo ko. Akala ko paglipas ng mga araw ay magiging mabuti na ang kalagayan ko. Pero sa halip na pabuti, ay palala ang naging sitwasyon ko. Kakatwa na talaga ang nangyayari sa akin. Parang sinisilihan naman ang naging pakiramdam ko matapos kong lamigin ng ilang araw at gabi. Isang gabi ay hindi ko malaman ang gusto kong gawin. Yung pakiramdam ko, gutom na gutom, pero ayoko namang kumain. Nagpunta ako sa banyo dahil masakit din ang tiyan ko na para akong maduduwal. Pagdating ko sa loob ng banyo,
Pilit akong sumusuka pero walang lumalabas sa bibig ko. Yung mga mata ko, pakiwari ko nagkakandaduling na. Kinakagat-kagat ko yung mga daliri ko hanggang sa magsugat ito. Tapos dinilaan ko ng dinilaan yung dugong lumabas dito. Mga ilang minuto rin siguro akong ganun hanggang sa narinig ko na lang yung mga katok ni nanay. Tinatanong kung anong ginagawa ko sa banyo, bakit ang tagal ko. Okay lang daw ba ako? Sunod-sunod na tanong yun ni nanay. Pilit kong inayos ang sarili ko bago ko buksan ang banyo. Ayokong makita ako ni nanay sa ganong sitwasyon. Kaso kahit anong pagtatakip ko sa sarili ay nahalata pa rin niya na hindi ako maayos. Nakita niya yung mga sugat-sugat kong daliri. Kinuha niya at tinignang mabuti. Ano raw bang ginagawa ko? Maski isa sa mga tanong niya ay wala akong sinagot. Kaya niyakap na lang niya. Tapos sinulungan niya ako makabalik sa silid. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at pinunasan ako ng bimpo. Ginamot din niya ang mga sugat ko. Kinabukasan ay maaga akong ginising ni nanay. Dadalhin daw niya ako sa nag-iisang doktor sa baryo. Nang malaman ni lolo ang nangyari sa akin ay pinigilan niya si nanay na dalhin ako sa doktor. Hindi raw doktor ang kailangan ko kundi ang tulad niyang albularyo. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo noon. Sa huli ay si nanay pa rin ang nasunod. Nainom ko na lahat ang reseta ng doktor ngunit hindi nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan ko kaya ang balak pa sana ni nanay ay dalhin ako sa ospital sa bayan. Kaso biglang nagkaroon ng tawag sa baryo si nanay sa pabrika. Hindi pwedeng hindi siya pumasok. Stay in sila doon ng 1 linggo dahil may kailangang i-rush. Kaya wala siyang mapagpipilian kundi ipabahala muna ako kay lolo. Binilinan niya si lolo na painumin pa rin ako ng gamot at kung hindi pa raw ako bumuti ay dalhin na ako sa ospital. Umuo lang ng umuo si lolo pero pag alis ni nanay ay sinabi niya sa akin na kailangan niya akong gamutin sa paraan niya bilang albularyo. Hindi naman ako tumanggi kay lolo dahil alam ko na marami ang nagtitiwala sa kanya pagdating sa panggagamot. Lalo na kung may kinalaman sa mga kababalaghan. Nagkasundo kami ni lolo na ililihim lang namin ang gagawin niyang panggagamot sa akin dahil baka awayin na naman daw siya ni nanay. Sa nakikita raw kasi niyang kalagayan ko ay alam niya na hindi pangkaraniwan ang dumapong sakit sa akin. Tinawas muna ako ni lolo. Ang lumabas ay isang matandang babae. Naisip ko agad si Aling Berta. Nakita kong nanlalaki ang mga mata ni lolo. Dahil ang matandang babaeng nakita niya sa tawas ay hindi raw ordinaryo. Isa raw itong aswang. Natakot naman ako sa sinabi ni Lolo Damian. Inusisa niya ako tungkol sa mga taong nakasalamuha ko. Hindi naman ako nagkaila sa kanya. Lahat ay sinabi ko. Napapailing na lang si Lolo. Tinanong niya ako kung alam ba yun ng nanay ko. Umiling ako. Hanggat maaari kasi ay ayokong may makaalam nun maliban sa mga barkada ko. Sinigurado sa akin ni Lolo na nadali ako sa minatamis na saging na kinain ko. Malamang daw ay nayanggaw ako. Hindi ko alam dati ang tungkol sa yanggaw. Sabi ni Lolo, paraan daw yun ng mga aswang para mahawaan ako ng pagiging aswang nila. Nagtayuan ang balahibo ko sa narinig. Kung ganon, ay sa ganoong paraan pala ako ginantihan ni Aling Berta. Kaya pala hindi nito ako idinemanda. Tanong ko agad kay Lolo kung magiging aswang din ba ako. Sabi niya, huwag akong mag-alala dahil kaya ko pa naman daw kontrolin ang sarili ko kaya matutulungan pa niya ako. May magagawa pa siyang paraan. Ang inaalala niya ay ang mag-ina sa kubo. Nangangahulugan daw
na aswang ang mga ito. Kaya pala nagsimula na naman daw na makakita ng aswang ang mga taga-baryo. Dahil nga sa sakit ko ay hindi ako nakakalabas ng bahay noon. Hindi ko alam ang nangyayari. Kwento ni Lolo, nung isang gabi lang daw, si Kabanong ay nagsabi na may nakasalubong siyang aswang sa kakahuyan. Buti na lang daw at lagi siyang handa. Hindi siya nagpapawala ng asin sa bulsa dahil lagi nga siyang hating gabi umuwi galing sa trabaho. Nang makita raw nito ang dinukot niya sa bulsa ay bigla raw itong umalis. At nung isang beses naman daw ay nadala ng di oras sa ospital yung anak ni Aling Susing na buntis. Nakakita raw ito ng aswang na nakasilip sa sawali nilang dingding. Kaya ayun, sa sobrang takot ay dinugo. Posible raw na ang aswang na yun ay si Aling Berta. Siguro raw ay hindi pa alam gamitin ni Beatrice ang lakas niya bilang aswang, kaya nagawa itong pagsamantalahan sa ilog ng kung sino mang may sala. Tinanong ko si Lolo Damian kung pwede bang kausapin na lang namin si Aling Berta para bawiin ang pangyayanggaw nito sa akin. Hindi raw. Sa oras na makapasok na ito sa katawan ko ay hindi na ito mababawi ng aswang na may gawa. Pero gagawin daw niya ang makakaya niya para gumaling ako. Kailangan ko lang daw na magtiwala sa kanya at paglabanan ang nangyayari sa akin sa mga oras na sinasakop ako nito. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataon na wala pa si Nanay. Hindi muna siya tumanggap ng ibang gagamutin. Itinuon talaga niya yung buong atensyon niya sa akin. Pumayag ako ng itali ako ni Lolo sa papag. Posible raw kasi na lumabas ako ng bahay sa oras na tawagin ako ng mahiwagang boses. Bahagi raw ito ng pagpapalit anyo ko. Kaya kailangan ay magamot niya ako bago ito mangyari sa akin. Sa oras daw kasi na makapagpalit na ako ng anyo ay mahihirapan na raw siyang gamutin ako. Baka wala na rin siyang magawa. Nung gabing yun, ayun na naman, sinusumpong na naman ako. Hindi ko na naman maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang nagkakrak ang mga buto ko, tapos gustong gusto kong lumabas. Tulad ng sinabi ni Lolo, naririnig ko ang mahiwagang boses. Naririnig ko ang mahihinang pagtawag sa pangalan ko na may kasabay na nakakatakot na ugong ng hangin. Gusto kong tuntunin ang pinanggagalingan yun, kaya nagpupumilit akong makawala sa tali. Inaasahan na ni Lolo Damian ang ganong aksyon mula sa akin, at habang patuloy akong kumakawala sa tali ay patuloy naman siyang nag-oorasyon sa tabi ko. Hanggang sa maya-maya ay unti-unti akong kumalma. Kahit kalmado na ako ay hindi pa rin humihinto si Lolo sa pag-oorasyon hanggang sa makatulugan ko na. Hindi pa doon natapos ang kalbaryo ko. Araw-araw ay sinusumpong ako at madalas ay sa gabi. Si Lolo naman ay paspasan ng panggagamot sa akin. Naabutan na nga kami ng pag-uwi ni Nanay. Nagulat ito nang malamang ginagamot ako ni Lolo. Sa pagkakataong yun ay talagang ipinaglaban na ni Lolo kung ano ang nararapat gawin sa akin. Pinagalitan pa niya si Nanay at ipinakita ang kalagayan ko. Hindi raw yun kayang gamutin ng mga doktor kahit magtulong-tulong pa ang mga ito. Lalo lang daw mapapasama ang kalagayan ko. Hindi na kumontra si Nanay dahil maski siya ay natakot sa mga ikinikilos ko. Sa totoo lang ay hindi ko na alam noon ang mga ginagawa ko. Nawala na ako sa sarili. Si Nanay na lang ang nagkwento sa akin na habang nagre-ritual daw si Lolo ay nakawala ako sa tali at tinangka ko itong sakmalin. Mabuti na nga lang daw at nakailag si Lolo, tapos ay tinangka ko rin daw na tumakbo sa pintuan para lumabas kahit hating gabi na nun. Pero hinabol ako ni Lolo at nahawakan ako sa damit. Hinila ako papasok ulit sa loob ng bahay.
Iyak daw ng iyak noon si nanay. Sobrang bagsik daw ng itsura ko. Parang hindi na niya ako makilala. Yung noo ko, nagkaroon ng maraming gatla. Naniningkit ang mga mata ko na parang binanat ang mukha ko. Tapos yung mga daliri ko naninigas na nakatiklop. Pati mga daliri ko sa paa. Ganun ang itsura. Hindi na nga raw nila naitago sa mga kapitbahay ang nangyari sa akin. Kaya yung isang kapitbahay namin ay tumawag pa ng pari. Yung iba naman, napagbintangan pa ako na ako raw yung gumagalang aswang. Sabi naman ni Lolo ay hindi nga niya ako hinahayaan makalabas. Nakatali lang daw ako. Sa gitna ng mga pangyayaring yun ay noon lang daw natauhan si Beatrice. Nawala na yung pagkatulala niya sa nangyari sa kanya. Kaya nasabi na niya kay Aling Berta kung sino talaga ang may kagagawa ng paglapastangan sa kanya. Si Mauricio. Siya pala ang may sala. Kaya pala bigla itong sumama sa papa niya sa Maynila matapos akong suntukin dahil sa kasalanang hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kasong yun dahil bigla na lang ding umalis ang mag-inang dayo sa baryo namin. Nung makaalis sila ay nawala na ulit ang bali-balita tungkol sa mga aswang habang ako ay nagpapagaling na. Sabi pa ni nanay, nawala lang daw ang takot niya sa kalagayan ko nang makita niyang sumusuka ako ng itim na likido. Sabi kasi ni Lolo, yun daw yun. Kapag naubos yun sa katawan ko ay tuluyan na akong gagaling. Matapos yun, yung pakiramdam ko ay daig pa ang galing sa isang malalang operasyon. Hinang-hina ako. Muntik-muntika na raw talaga akong hindi maisalba ni Lolo. Nagpatulong pa nga raw si Lolo sa kapwa niya albularyo nung huling pagre-ritual na ginawa sa akin dahil mabagsik talaga ang ginawang pangyayanggaw sa akin. Mula nang gumaling ako ay hindi na ako masyadong gumagala. Naging maingat na rin ako sa mga senaryong papasukan ko na pwede ko namang maiwasan. Ang hirap mapagbintangan at mapasubo dahil sa kasalanang hindi mo ginawa. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa at magpahanggang ngayon nga ay nandito pa rin ako sa Dubai. Kahit malayo na ako sa probinsya ay bit-bit ko pa rin ang karanasang yun na lagi kong kinikwento kahit na sino ang makausap ko. Lagi ko ring sinasabi na pumili kayo ng mga kaibigan na sasamahan nyo, na babarkadahin nyo dahil mahirap yung nangyari sa akin. Kahit alam ni Mauricio na siya ang may kasalanan ay hinayaan niya na ako ang magdusa at talagang sinaktan pa nila ako ng pisikal. Naghihilom yun. Pero yung sakit na pagtatraidor nila sa akin ay hindi ko talaga mabura sa dibdib ko. Kahit pinatawad ko na sila. Ako si Mon. Lumaki ako sa tiyahin kong si Tita Silvia. Dito sa maliit naming probinsya ay kilala ang tita ko sa pagiging masungit na tindera. Para sa akin naman, hindi naman talaga siya masungit. Strikta lang. Marami rin kasi ang mga pasaway na bumibili, mga lasenggo at lalo yung mga mahilig mangutang nang walang bayaran. Siyempre, nalulugi si tita kapag ganun. Kaya tinatarayan talaga niya. Pero kahit ganoon na nasusungitan sila kay Tita Silvia, ay wala rin naman silang mapagpipilian na bilhan dahil ang tita ko lang ang may malaking tindahan sa lugar na pwede nilang mabili ang halos lahat ng mga kailangan nila. Isa si Aling Minda sa mga suki ni tita. Suki sa utang. Paglalabada ang trabaho nito, ang asawa ay sumama sa ibang babae habang ang dalawang anak nila ay pareho pang nag-aaral. May bali-balita na ang babaeng sinamahan ng asawa niya ay niyanggaw daw ni Aling Minda kaya nagpatiwakal ito. Tapos yung asawa naman niya nagpakalayo-layo at hindi na nagpakita sa kanila. Bali-balita lang naman yun na pinaniniwalaan ng marami sa mga kalugar namin.
Dahil nga sa walang regular na pinagkakakitaan si Aling Minda, kaya madalas ay nangungutang na lang ito ng pagkain nila sa tindahan ni tita. Nung una, napapagpasensyahan pa ng tiyahin ko ang matagal nitong pagbabayad. Umaabot ng ilang buwan. Pero nung hindi na talaga ito nakakabayad, ay doon na sumiklab ang galit ni Tita Sylvia. Nung tangkain ni Aling Minda na dagdagan pa ang utang sa tindahan, ay talagang binungangaan na siya ni tita ng husto. Tinalakan siya ng tinalakan kahit pa marami ang nakakarinig. Yung mga bumibili kay tita ng mga oras din yun. Wala itong pakialam kahit mapahiya siya. Hindi pa nakontento si Tita Sylvia. Yung tubig sa baso na iniinom niya ay binuhos niya sa mukha ni Aling Minda. Kulang pa raw yun na kabayaran sa laki ng utang nito sa kanya. Sa puntong yun ay inawat ko si tita at humingi ako ng pasensya kay Aling Minda. Sabi ko, umalis na siya. Napansin ko na may ibinubulong ang matanda na hindi ko maintindihan. Tapos tinignan niya ng makahulugan si tita. Sabi pa ni tita, kahit daw aswang pa ito ay hindi siya natatakot. Asin at bawang lang daw ang katapat ng mga aswang. Tumalikod na si Aling Minda. Yung mga taong nakasaksi sa pangyayari ay nagkanya-kanya ng bulungan. Hindi ko alam kung nag-aalala sila o nag-aabang lang ng susunod na mangyayari. Dahil sa ginawa raw ni Tita Sylvia sa matanda ay tiyak nagaganti ito. Nakakatakot daw gumanti ang isang aswang. Tinawanan lang sila ng tiyahin ko. Anito, hindi naman siya naniniwala sa mga aswang. Gawa-gawa lang na makakating dila ang tungkol dito. Gusto lang takutin ang mga tao. Sinabihan pa niya ang mga bumibili na huwag kasi magpapapanood ng mga nakakatakot na palabas dahil katahang isip lang lahat yun. Pinagdiinan niya na hindi totoo ang mga aswang. Walang ganun sa mundo. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Nanahimik lang ako pero sa totoo lang ay medyo nag-aalala na rin ako noon. Sa nakita ko kung paano tignan ni Aling Minda ang tita ko ay maiisip mo talaga na meron itong balak. Nung gabing yun, nakahiga na ako pero hindi maalis sa isip ko ang mukha ni Aling Minda na matalim ang tingin. Palaisipan pa din sa akin kung ano yung binubulong niya. Alam ko na may sinabi siya na mahinang-mahina lang dahil nakita kong gumagalaw ang bibig niya. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi mag-isip. Nung mga sumunod na araw ay hindi ko na pagkikita si Aling Minda. Pero nakasalubong ko yung panganay niyang anak na third year high school. Tawagin na lang nating Bebe. Tinanong ko kung kumusta na ang nanay niya. Sabi niya, may sakit daw. Naawa naman ako. Second year college ako noon at kahit papaano ay may naitatabi ako sa allowance ko. Inabutan ko si Bebe. Sabi ko, ibili niya ng gamot ng nanay niya. Tinanggap naman niya yon at nagpasalamat. Nagtaka ako. Dahil mula noon ay lagi nang tumatambay si Bebe malapit sa tindahan ni tita at lagi itong may dalang baonan ng tubig. Tapos si Tita Sylvia naman ay laging tila uhaw na uhaw. Laging nagpapakuha sa akin ng tubig. Ewan ko ba kung bakit. Parang kinukutuban ako. O baka napaparanoid lang ako dahil sa mga bali-balita tungkol kay Aling Minda sa pagkakaroon nito ng lahing aswang. Hanggang sa isang hapon, pag-uwi ko galing school, ay sinalubong ako ng balita na isinugod daw sa ospital ang tita ko. Bigla na lang daw kasi itong nahimatay sa harap ng tindahan. Buti na nga lang daw at nandoon ang anak ni Aling Minda na si Bebe. Pinainom daw nito ng tubig kaya kahit paano nahimasmasan. Pero dinala pa rin sa ospital kasi nahihirapan daw huminga. Nang mabanggit si Bebe ay nabuo agad ang hinala ko na hindi yun nangyari ng biglaan kundi planado. Tinanong ko ang nagkwento sa akin na kapitbahay namin kung saan kumuha si Bebe ng pinainom kay tita. Doon daw sa dalang baonan nito ng tubig.
Napalunok ako at nanalangin na sana ay hindi mali ang hinala ko. Inisip ko kasi na baka may kung ano roon sa tubig na ipinainom kay Tita Sylvia. Kaya ako ganun mag-isip dahil may barkada ako na nayanggaw na. Sa alak naman. Sumunod agad ako sa ospital na pinagdalahan sa tita ko. Pagdating ko ron ay mukhang okay na ito. Ayusin ko na raw ang bill dahil ayaw niyang magtagal doon. Gastos lang. Tinanong ko siyang mabuti kung wala ba siyang kakaibang nararamdaman. Wala naman daw. Kahit papaano ay napanatag ako. Pero nung makauwi na kami ni Tita Sylvia ay palihim ko pa rin siyang inoobserbahan. Makalipas ang mga 1 linggo siguro, nagpahanap siya sa akin na magbabantay sa tindahan niya kasi masama raw ang pakiramdam niya. Para siyang lalagnate na hindi niya maintindihan. Hindi naman kasi pwedeng ako ang magbantay sa tindahan dahil pumapasok ako. Sabado at Linggo lang ako pwede kapag walang pasok. Yung pinsan ko sa mother side na si Kathy, siya na muna ang pinakiusapan ko habang hindi pa kaya ni Tita Sylvia. Total naman ay nahinto siya sa pag-aaral dahil nag-iipon pa ng pangkolehiyo. Pagkatapos niyang magbantay ng tindahan hanggang alas 9 ng gabi ay pwede na siyang umuwi. Ako na ang bahalang magsara ng tindahan. Bago umuwi ay kinausap ko si Kathy. Nakarinig daw siya ng kalabog kanina sa kwarto ni Tita Sylvia kaya pinuntahan daw niya ito. Tapos nakita niya itong inuumpog ang ulo sa dingding ng silid. Nung tanungin niya kung bakit ay tinignan lang daw siya nito tapos nahiga na ulit. Nag-aalala siya dahil baka sumasakit ng matindi ang ulo nito kaya inuumpog sa dingding. Nang tanungin ko naman si tita tungkol doon ay hindi ito kumibo. Kumain lang daw ako ng kumain. Naghahapunan kasi kami noon. Araw ng Biyernes, maaga ako nakauwi galing eskwela. Wala kasi kaming guro sa 2 huling subject. Nadatnan ko si Tita Sylvia na nakaupo sa gilid ng kama niya at nakatulala lang. Nilapitan ko pero parang hindi niya ako nakita o hindi man lang niya naramdaman ang presensya ko kahit nagmano na ako sa kanya. Napansin ko rin na may tumutulong laway sa gilid ng bibig niya. Pinunasan ko agad yun. Tapos pinuntahan ko si Kathy sa tindahan. Sabi ko, isara niya muna yon, dalhin namin si tita sa doktor. Narinig kami ng kapitbahay na kasalukuyan noong bumibili. Tinanong kung ano bang nangyayari sa tita ko. Nung sabihin ko sa kanya, ay pinayuhan kami nito na huwag sa doktor kundi sa albularyo namin dalhin si Tita Sylvia. Pareho kami ng hinala na baka nayanggaw si tita ni Aling Minda. Nagpatawag na lang kami ng albularyo dahil ayaw kumilos ni tita. Nanatili lang itong nakatulala tapos mayat maya ay humihigpit ang kapit sa sapin ng kama niya. Sobrang higpit na para bang nanggigigil. Gabi na nang dumating ang albularyo dahil may mga ginamot pa raw ito. Hinarap agad nito ang tita ko. Tinignan niya ang mga mata, ang bibig at ang mga kuko sa kamay at paa. Kinuha niya ang kamay nito at pinatakan ng kalamansi. Doon napasigaw si tita. Napatangu-tango ang albularyo at sabi ay walang duda na yanggaw nga raw ito. Pinadistansya niya kami dahil kailangan daw niyang magsagawa ng ritual. Kailangan habang ginagawa niya ito ay walang iistorbo. Katahimikan ang dapat mangibabaw maliban sa boses niya sa pagre-ritual. Ilang minuto pa lang niya yung ginagawa nang bigla siyang mapasigaw. Paano'y kinagat siya ni Tita Sylvia sa braso. Tapos bigla itang tumayo at nagtatakbo palabas. Sa sobrang pagkabigla ko ay hindi ko naharang si tita. Si Kathy naman na dinaanan niya ay bumalandra sa sahig dahil naitulak siya nito. Hinabol namin si tita kaso hindi namin ito nakita. Nagpatulong na kami sa mga kapitbahay at sa mga tanod.
pero walang nakahanap dito. Sobrang alalang-alala ko noon kay tita. Umaga na ay hindi pa siya bumabalik. Pero bago matapos ang araw na yun ay may kumatok sa amin at sabi ay natagpuan na raw ang tita ko. Nasa itaas daw ito ng puno. Tulog daw ito nang may makakita roon. Takang-taka kaming lahat kung paano naakyat ni tita ang puno at bakit siya naglagi roon sa buong magdamag at maghapon. Tapos puro putik din ang damit niya. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Nang maiuwi ko si tita ay nakisuyo ako kay Kathy na paliguan ito. Marami ang nagsabi sa akin na si Aling Minda raw ang may kagagawan. Ito lang naman daw ang nakaalita ng tita ko ng matindi at may motibo. Sabi ng kapitbahay naming matanda na nakakaalam tungkol sa mga aswang, posible raw na ito ay nag-orasyon muna para pahirapan si tita sa pamamagitan ng paninikip ng dibdib. Maaaring isang sumpa yun. Tapos kinasabot nito ang anak para makalapit at mapainom ng tubig na nilawayan niya si Tita Sylvia. Isang paraan daw yun para mayanggaw ang biktima nito. Paiinumin ng tubig na nalawayan ng aswang. Siguro ay ikinagalit daw ni Aling Minda ang pagbuhos ni tita ng tubig sa mukha niya. Kaya sa pamamagitan din ng tubig ang ginawa nitong ganti. Mukhang may punto naman ang matandang kapitbahay namin dahil yun nga rin ang iniisip ko. Posibleng ginamit si Bebe ng nanay niya para makapaghiganti kay tita. Sabi pa ng matanda, may pag-asa naman daw maisalba pa ang tita ko kung magaling na albularyo ang hahawak dito. Kung siya raw ang tatanungin ko, ay mas mabuting humanap kami ng magaling na albularyo. Kulang daw ang tiwala niya sa albularyong tinawag namin dahil wala pa itong masyadong karanasan sa ganon. Lalo na kung ang yanggaw ay mabagsik. Sinamahan muna kami ni Kathy sa bahay dahil alam niyang namumroblema ako kay Tita Sylvia. Ipagluluto niya sana kami ng tinola nung tanghaling tapat na yon. Si tita na nakaupo rin sa mesa sa kusina ay bigla na lang dinampot ang hilaw na manok at nilantakan yon. Nagkatinginan kami ni Kathy. Sinubukan kong pigilan si Tita Sylvia sa ginagawa niya pero ayaw niyang magpapigil at inaangilan pa niya ako nang tangkain kong agawin sa kanya ang hilaw pang manok. Noong mga panahon na yun ay hindi na rin namin makausap ng matino si tita. Lagi itong nakaangin lang. May mga oras naman na kalmado lang ito pero nakatulala naman. Minsan nakahiga at magpapaabot ng mga kailangan niya tulad ng tubig, pagkain, tsinelas, libro. Bakas na bakas sa kanya ang panghihina. Isang gabi, bumangon ako para i-check si tita sa kwarto niya. Nagulat ako kasi ang dami kong nakitang dugo sa sahig mula sa kwarto ni tita patungo sa bintana. Sinilip ko agad siya sa silid niya. Nandoon naman siya. Tapos isinara ko agad ang bintana. Ginising ko si Kathy na nasa kabilang kwarto. Ipinakita ko sa kanya ang mga patak ng dugo. Hindi kami sigurado pero iisa ang hinala namin. Kay tita ang mga dugong yun. Kinabukasan ay kinatok kami ng matandang kapitbahay namin. May kasama siyang mahusay daw na albularyo. Isang santigwar na taga kabilang ibayo pa. Matutulungan daw nito ang tiyahin ko. Pinatuloy naman namin at kinausap tungkol sa mga nangyayari kay tita. Tinanong niya kami kung nakita na raw ba namin na nagpalit anyo si Tita Sylvia. Umiling ako. Pero sabi ni Kathy, hindi namin sigurado dahil isang beses nga ay nawala ito buong magdamag at maghapon. Maraming ibinilin sa amin ng santigwar. Mga dapat naming gawin para manatili kaming ligtas kung sakali man na makapagpalit na ng anyo ang tita ko. Siya na raw ang bahala kay Aling Minda. May alam daw siyang paraan kung paano matitiyak na may kinalaman nito. Hindi sinabi ng santigwar kung ano ang gagawin niyang paraan
Basta mahigpit lang ang naging bilin nito. Nasundin namin ang lahat ng mga sinabi niya kung gusto raw namin na maisalba pa ang buhay ng tita ko. Hindi naging madali ang gamutan kay tita. Bawat araw na lumilipas ay nasasaksihan ko yung mga pagbabagong nagaganap sa kanya. Ibang-iba na nga ang aura niya sa tunay niyang anyo. Tapos lagi na siya nagwawala. Magulong-magulo na ang silid niya. Lahat ay sinisira niya kaya hindi na namin siya pinapalabas doon. Hinahatiran na lang siya ng pagkain na kadalasan ay tinatapon niya. Isang beses pa nga ay nakita ko na kinagat niya ang sariling braso tapos sinipsip niya ang sarili niyang dugo. Hilakbot na hilakbot talaga ako noon. Natatakot na rin tuloy akong lumapit kay Tita Sylvia. Mabuti na nga lang at kasama ko si Kathy na mas malakas ang loob kesa sa akin. Yung mga bagay na hindi ko nagagawa para kay tita tulad ng paglilinis ng katawan at pagpapakain ay siya ang gumagawa. Sa mga pagkakataong lang yun nakalmado si tita. Patuloy pa rin naman siyang ginagamot ng santiguar pero tinapat kami nito na malala na ang sitwasyon ni tita. Kung nailapit daw sana agad namin ito sa kanya ay baka nagawan pa niya ng paraan na maipasuka rito ang laway ng aswang. Nakikita niya raw sa nangingitim na nitong mga kuko na anumang oras ay maaari itong magpalit ng anyo dahil kontrolado na ito ng demonyo. Isang ritual na lang daw ang natitirang alas ng santiguar pero kung hindi pa rin ito uubra ay bibitawan na niya si Tita Sylvia. Ang huling ritual na lang ang naging pag-asa namin para gumaling ang tiyahin ko. Siyempre kumapit din kami sa dasal. Masungit lang naman siya sa mga tao na hindi maayos at umaabuso sa kanya pero alam ko na mabait din ang tita ko. Siya ang kumupkop at nagpalaki sa akin, ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan ko. Utang na loob ko lahat sa kanya kaya lungkot na lungkot talaga ako sa nakikita kong dinaranas niya nung panahon na yon. Sa sobrang kadesperaduhan ko nga ay naisipan kong puntahan si Aling Minda. Ang bala ko talaga ay magmakaawa sa kanya na patawarin na niya ang tita ko kung nagkamali man ito sa kanya at tulungan niya itong makabalik sa normal. Pero nagulat ako dahil sabi ni Bebe, ilang araw na rin daw na may sakit ang nanay niya. Kaya hindi ko raw ito makakausap. Si Bebe na lang mismo ang tinanong ko kung totoo bang sila ang nangyanggaw sa tita ko. Ang inaasahan ko ay itatanggi niya yun. Pero sa halip ay marahan siyang tumango tapos humingi siya ng tawad para sa nanay niya. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Pakiramdam ko talaga ay wala na kaming magagawa sa sitwasyon. Matapos ang huling ritual ng santiguar ay hindi kami makapaniwala sa naging resulta. Bumuti ang kalagayan ni Tita Sylvia. Hindi na ito nagwawala at hindi na rin kinakagat ang sarili. Wala na kaming nakitang sinyalis ng pagiging aswang. Hindi pa rin kami iniwan ng pinsan kong si Kathy na natili siyang nakaalalay sa akin habang nagre-recover si tita. Tapos habang pinapakain ko ng lugaw si Tita Sylvia nung araw na yon, sabi niya sa akin, nakita raw niya si Aling Minda. Maraming beses nung hindi pa siya okay. Ito raw ang umaaya sa kanya lagi na lumabas. Parang nahihipnotismo raw siya nito. At ang huling sinabi nito sa kanya nung gabi ay hindi na raw siya makakaligtas. Sabay daw nilang lilisanin ang mundo. Nangilabot ako sa mga sinabi ni tita. Hindi ko alam kung halusinasyon lang niya yon o katotohanan. Sabi ko sa kanya, huwag na siya mag-alala dahil magaling na siya. Pinagaling siya ng santiguar kaya hindi na ulit siya magagambala ni Aling Minda. Sinabi ko lang yon kahit ang totoo ay nangangamba rin ako dahil alam ko na nung mga araw na yon ay nakaratay pa rin sa karamdaman si Aling Minda. Mga ilang araw pa ang lumipas na nakita ko namang umuokay na talaga ang tita ko. Kaya nabigla ako nang isang gabi
ay bigla na lang kaming iniwan ni Tita Sylvia. Pumanaw din siya. Ang nakakabigla pa ay sabay na sabay silang sumakabilang buhay ni Aling Minda. Noon ko napatunayan na totoo ang sinabi ni Tita na sabay nilang lilisanin ang mundo. Kung paano nangyari yun ay hindi ko alam. Hindi ko na rin naman nakausap ang Santigwar na gumamot kay Tita. Wala ring masabi tungkol doon ang matandang kapitbahay namin na siyang may kilala sa Santigwar. Pero may nakapagsabi sa akin na matandang kamag-anak namin galing sa ibang probinsya. Ayon sa kanya, kapag daw ang biktima ng yanggaw ay nasa malala ng sitwasyon, wala na raw itong pag-asang gumaling. Ang tanging pag-asa na lang nito na makalaya sa sumpang yon ay ang kamatayan. Maaaring nagawa lang pahinain ng Santigwar na gumamot kay Tita ang bagsik ng yanggaw, ngunit hindi nito tuluyang naalis. At nang rumesbak ito sa katawan ni Tita, ay iyon na ang naging sanhi ng kamatayan nito. Napakamahiwaga para sa akin ng mga pangyayaring yun, pero maluwag kong tinanggap sa dibdib ko dahil katwiran ko ay nangyari na. Tapos na. Philip na lang po ang itawag niyo sa akin. Isang nakakakilabot na karanasan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Maaaring hindi kayo maniwala, pero totoo po itong nangyari sa asawa ko. Unang beses ko na dinala ang napangasawa ko sa probinsya namin nung mangyari yun. Itago na lang po natin siya sa pangalang Haina. Nagkakilala po kami sa Caloocan. Tindera siya sa kantin ng pinapasukan kong pabrika. Naging magkaibigan, nagkagustuhan, hanggang sa maging kami noong 1999. Tapos nag-live-in kami taong 2001. Isang taon na kaming nagsasama sa iisang bubong nang mapagpasyahan namin na umuwi sa probinsya para maipakilala ko siya sa mga magulang ko at mga kamag-anak doon. Ako kasi ay naipakilala na niya sa pamilya niya na taga Caloocan lang din. Balak namin noon ay magpakasal sa probinsya at doon na rin manirahan kung magugustuhan niya ron. Nag-leave ako sa trabaho ng 2 weeks. Pinayagan ako kasi nagkataon na mahina talaga ang gawa namin. Palaging walang materyales. Kampante naman ako na hindi ako tatanggalin dahil marami akong alam na pwesto sa pabrika. Malaki ang pakinabang nila sa akin. Si Haina naman ay nagpaalam din sa amo niya sa kantina. Wala rin kaming naging problema ron kaya maayos kaming nakauwi sa probinsya. Pagdating pa lang namin doon ay tuwang-tuwa na ang asawa ko. Gandang-ganda siya sa paligid kaya sabi niya payag na raw siya na doon kami tumira. Ang problema lang namin ay kung makakahanap ba agad ako ng trabaho doon. Sabi ko, bago kami magpasya, kailangan ay makahanap muna ako ng mapapasukan dahil hindi kami pwedeng lumipat agad nang wala pa akong mapagkakakitaan para sa bubuuin naming pamilya. Kaya ang pagpunta namin doon ay testing lang muna kung magiging okay para sa amin. Sa bahay ng Lola Paning kami tumuloy, nanay ng nanay ko. Masikip na kasi sa bahay nila nanay at tatay. Maliit lang ang bahay at 5 pa ang mga kapatid kong kasama nila roon. Samantalang kay Lola, mag-isa lang siya sa bahay. Kamamatay lang ng lolo ko. Magiliw naman kaming tinanggap ni Lola kahit ang tingin sa kanya ng mga kamag-anak namin ay masungit. Unang araw pa lang namin doon ay gusto na agad maglibot ni Haina. Sinabihan ako ni Lola Paning, kahit daw hindi na uso ang yanggaw, ay alam niyang meron pa rin gumagawa niyon sa lugar namin kaya mag-iingat daw kami, lalo na at ngayon na lang ulit ako nakauwi tapos may kasama pa akong dayo. Mahirap na. Ang sabi ni Lola ay sabihin ko rin kay Haina. Wala siyang alam tungkol doon nung mga panahon na yon kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa yanggaw. Tumangu-tangu lang siya. Hindi ko alam kung naniwala siya.
dahil hindi ko siya mapigilan sa kagustuhan niyang mamasyal kaya sinamahan ko na lang. Inisa-isa naming puntahan ang mga kamag-anak namin doon at ipinakilala ko siya. Giliw na giliw sila kay Haina kasi pala kaibigan talaga ang asawa ko at masayahing tao. Kahit unang beses pa lang niyang nakilala yung kausap niya ay para bang kaibigan na niya ito. Kaya naman proud na proud ako sa kanya. Nung pabalik na kami sa bahay ni Lola ay nadaanan namin ang bahay ng una kong nobya, si Malu. Nagkataon na palabas noon ang pintuan nila si Malu. Nagkatinginan kami. Hindi ko na lang sana babatiin pero siya ang unang bumati sa akin kaya ipinakilala ko na rin sa kanya si Haina. Halatang nagulat ang reaksyon niya at parang nagdalawang isip pa nang makipagkamay sa kanya ang asawa ko. Hindi ko sinabi kay Haina na ex ko si Malu. Kaibigan ang pakilala ko rito. Ewan ko, basta ayoko lang sabihin. Hindi ko kasi alam kung okay lang ba o baka magselos siya kahit pa mag-asawa na ang turing namin sa isa't isa. Nung mga sumunod na araw, tuloy pa rin sa paggagala si Haina kasama ko. Hanggang sa ako na rin ang sumuko. Sabi ko, magpahinga naman kami. Pumayag naman siya. Pero namamalayan ko na lang na nasa labas na siya at nakikipagkwentuhan sa kung sino-sino. Habang kumakain kami ng merienda sa loob ng bahay ni Lola ay may kumatok. Ako ang nagbukas ng pinto. Nagulat ako kasi si Malu pala ang kumakatok. Nakangiti ito at tinatanong kung nandoon daw ba si Haina. Iimbitahin lang daw sana kaming dalawa na magpunta sa birthday niya sa darating na Biyernes. Siyempre oo ang isasagot ko. Nang makita siya ni Haina sa pintuan ay nilapitan siya nito at hinila sa mesa para saluhan kami sa merienda. Gulat na gulat ako dahil wala akong kaalam-alam na magkaibigan na pala sila. Ganon kadaling makipaglapit ang asawa ko sa mga tao. Nang makita ni Lola si Malu, nakakwentuhan si Haina sa mesa, ay tinawag ako nito sa silid. Binalaan niya ako. Alam ko naman daw kung anong lahi ang pinagmulan ni Malu. Kaya nga ito inayawan dati ng mga magulang ko. Tapos ngayon ay hinahayaan ko na makipaglapit dito ang asawa ko. May punto naman si Lola. Kaya kami naghiwalay dati ni Malu ay dahil galing daw ito sa lahi ng mga aswang at may usap-usapan noon sa lugar namin na ang mga kamag-anakan niya ang nangyayanggaw. Posible rin na marunong na rin si Malu na gumawa niyon dahil tiyak naman ang nalalaman ng mga matatanda sa lahi nila ay ipapasa sa mga kasunod na henerasyon ng angka nila. Nang makaalis na si Malu ay kinausap ko si Haina tungkol dito. Napilitan akong ipagtapat sa kanya ang nakaraan namin ni Malu at ang kaugnayan nito sa Yanggaw. Tinawanan lang ako ni Haina. Ang sa amin daw ni Malu ay nakaraan na. Mukha naman daw itong walang gagawing masama sa kanya. Mabait nga ang pakitungo sa kanya eh. Ayaw naman daw niyang manghusga. Kung ano man daw ang kinalaman nito sa mga yanggaw-yanggaw na yan ay labas na sila roon. Wala naman daw silang ginagawang masama. Nakikipagkaibigan lang. Para kung sakali na doon na talaga kami titira ay marami siyang kaibigan. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko siya pinagbabawalan na makipagkaibigan. Gusto ko lang na mag-ingat siya sa mga nilalapitan niyang tao. Dahil hindi porkit maganda ang pinapakita sa kanya, ay maganda na rin ang intensyon sa kanya. Mahirap ka akong mayanggaw. Kapag hindi naagapan ay mananatili na siyang katulad nila ng mga aswang. Hindi nakakibo si Haina. Tingin ko, medyo natakot siya. Pero hindi pa rin niya pinutol ang pakikipag-ugnayan niya kay Malu. Dumalo pa rin kami sa birthday nito pagdating ng Biyernes. Pareho kaming hindi pala inom ng asawa ko pero dahil sa pangangantsaw ng mga dati kong kaibigan ay napilitan na kaming tumagay kahit konti. Sabi ko sa asawa ko, iabot niya ng palihim sa akin ang baso niya. Ako nang bahala, huwag niyang iinumin.
Ganun nga ang ginawa namin. Tapos may dumating na isa ko pang dating kaibigan. Kinausap ako nito ng kinausap kaya pansamantalang nawala ang atensyon ko kay Haina. Nalingunan ko na lang na inaabutan ni Malu ng isang baso ng alak si Haina na agad naman itong ininom. Nag-alala ako kaya iniwan ko ang kausap ko tapos inaya ko na ang asawa ko na umuwi na kami kasi biglang sumakit ang ulo ko. Sinubukan nila kaming pigilan na umalis dahil maaga pa raw ang gabi. Pero hindi ako nagpapigil kahit ayaw pa rin sana ni Haina na umuwi. Pauwi na sana kami kinabukasan sa Caloocan pero hindi kami natuloy dahil nung gabi ay sumakit ang ulo ni Haina. Akala namin ay simpleng sakit lang ng ulo o baka dahil lang sa nainom niya kaya agad ko siyang pinainom ng gamot. Tapos hinilot-hilot din ni Lola Paning ang ulo niya. Nakaidlip naman si Haina pero kapag nagising siya ay ayan na naman, hirap na naman siya. Para daw siyang nasusuka na hindi niya maintindihan. Parang may kung ano sa loob ng katawan niya. Pawis na pawis siya pero ayaw niyang matapatan ng electric fan. Sabi ni Lola, baka nayanggaw na raw ang asawa ko. Nagalit pa ako nun kay Lola dahil yun agad ang naisip niya. Kinaumagahan ay dinala ko si Haina sa doktor. May niresetang gamot sa kanya pero kailangan daw naming bumalik para sa mga test kung sakali na hindi umepekto sa kanya ang gamot. Makalipas nga ang 2 araw ay ganoon pa rin ang pakiramdam ni Haina. Sabi niya sa akin, hindi raw siya bumubuti. Bumalik nga kami sa doktor at nagsagawa ito ng ilang pagsusuri sa kanya. Ang kinalabasan ay wala silang makitang diferensya. Doon na nabuo ang hinala ko na baka tama si Lola. Baka nga nayanggaw si Haina. Baka doon sa iniabot sa kanyang baso ng alak ni Malu. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Matapos kong ihatid sa bahay ni Lola si Haina, ay pinuntahan ko si Malu. Walang nagbubukas ng pinto at sumasagot sa mga tawag ko. Pero hindi ako tumigil. Binalik-balikan ko. Hanggang sa pagbuksan ako ni Malu. Maayos itong humarap sa akin na parang walang alam sa mga nangyari. Tinanong ako kung anong kailangan ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na mukhang nayanggaw si Haina. Umakto si Malu na nag-aalala siya. Bakit daw? Paano nangyari? Sabi ko sa kanya, nagsimula yun nung umuwi kami galing sa birthday niya. Baka doon sa ininom na alak. Nakiusap ako kay Malu. Sabi ko, walang ipinakitang masama sa kanya si Haina. Kaya kung pwede sana ay bawiin niya ang yanggaw nito. Nagalit siya. Porke daw ba may nangyayaring ganon kay Haina ay siya na agad ang may kasalanan? Wala raw siyang kinalaman doon. Hindi niya niyanggaw ang asawa ko dahil naging kaibigan na rin niya ito. Tapos pinagbagsakan na niya ako ng pinto. Wala akong nagawa kundi bumalik sa bahay. Sinalubong ako ni Lola Paning. Sabi niya, tumawag na lang daw ako ng albularyo. Kita ko yung takot sa mukha niya, kaya nagmamadali kong pinuntahan si Haina sa kwarto. Para itong nawawala sa sarili. Nangingisay-ngisay siya, nanginginig ang katawan, pinagpapawisan ng malapot, tapos nanginginig yung mga daliri na akala mo mga ngalmot. Nilapitan ko siya at niyakap. Sabi ko magdasal, tumawag sa Diyos. Sinunod ko naman ang sinabi ni Lola na magpa-albularyo kami para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari kay Haina. Kung may sumasanib ba, nakukulam o yanggaw ang tumama sa kanya. Dahil sa pagwawala ng asawa ko, kaya ipinatali siya sa akin ng albularyo. Sinabi agad nito na sa tingin niya ay alam na niya ang nangyayari dito. Pero kailangan pa rin niyang tiyakin. Matapos kong maigapo si Haina ay sinimulan na ng albularyo ang dapat gawin. Kami naman ni Lola Paning ay nakabantay lang. Sabi sa akin ni Lola, matagal na siyang walang balita sa yanggaw.
Pero malakas ang kutob niya na ito talaga ang nangyayari ngayon kay Haina. Matapos ang panggagamot ng albularyo kay Haina, kinausap niya kami ni Lola. Aniya, sigurado na siya ngayon na nayanggaw nga ang asawa ko. Isang mabagsik na laway ng aswang ang pumasok sa katawan nito. Ang ipinapakita raw ng asawa ko ay malinaw na mga senyales pa lang. Nagsisimula pa lang daw na mabuo ang ibon sa loob ng katawan nito. Mabuti na nga lang daw at nailapit agad namin sa kanya. Babalikan daw niya si Haina bukas ng 6:00 ng gabi para gamutin ulit. Mas mainam daw kung pananatilihin ko munang nakatali ang mga kamay at paa ni Haina dahil maaari daw nitong saktan ng sarili o kami sa mga oras na pinaglalabanan nito ang pagsakop ng aswang sa katawan niya. Tinanong ko sa albularyo kung maaari bang bawiin ng nangyanggaw sa asawa ko ang ginawa niya. Hindi ko nagustuhan ang sagot ng albularyo. Sa oras daw na nakapasok na ito sa katawan ng tao ay hindi na raw ito mababawi pa ng gumawa, lalo na kung ang ibon ay napisa na sa katawan ng biktima. Ngunit kung ang ibon ay hindi pa napipisa at ang biktima ay wala pang kakayahan na magpalit ng anyo, may pag-asa pa raw na maisalba niya ito. Tinapik ako ng albularyo sa balikat at sinabi, huwag daw akong mag-alala. Gagawin niya ang lahat ng paraan na nalalaman niya para magamot ang asawa ko. Kahit papaano ay medyo nakahinga ako, pero hindi pa rin ako makampante. Malalim na ang gabi ay mulat na mulat pa rin ang mga mata ko. Binabantayan ko si Haina. Sa tuwing titignan ko siya ay ako ang nahihirapan sa kalagayan niya. Nasabi ko nga sa sarili ko noon na sana ako na lang ang nayanggaw, hindi ang asawa ko na napakabait at palakaibigan. Ayoko talaga siyang makita sa ganoong kalagayan. Iniisip ko nga ulit na balikan noon si Malu eh. Gusto ko siyang gantihan. Gusto kong kumuha ng asin at ibudbud sa kanya lahat. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Kung may kinalaman pa ba ang nakaraan namin. Sa tagal ng panahon na lumipas, siguro naman ay nakamove on na siya. Pero kung siya talaga ang gumawa, malamang ay nakatanim pa rin sa dibdib niya ang galit sa akin, kaya niya yun ginawa sa asawa ko. Palabas lang yung pakikipagmabutihan niya sa amin. Kulang na lang ay tukuran ko ng palito ang mga mata ko para hindi ako mapapikit o malingat man lang sa pagbabantay kay Haina. Ilang tasa ng kape na ang naubos ko, ngunit kahit anong gawin kong pagpipigil sa antok ko ay hindi ko ito napaglabanan. Dala na rin siguro ng pagod at stress sa nangyayari sa amin. Nakatulog ako. Nagulat pa ako nang marinig ang sigaw ni Lola Paning. Kaya pala siya sumisigaw ay dahil nakawala si Haina sa pagkakatali ko sa kanya sa papag. Papunta raw sana si Lola sa kwarto namin para i-check nang makita niya itong tumatakbo palabas ng bahay. Nataranta ako. Dali-dali rin akong lumabas ng bahay. Itinuro ni Lola ang direksyong tinakbuhan ni Haina. Doon din ako tumakbo. Narinig ko pang pinapabalik ako ni Lola para magdala raw ng asin at pati yung buntot pagi niya pinapadala niya rin sa akin. Pero hindi ko na naintindihan sa sobrang pag-aalala ko sa asawa ko. Panay ang sigaw ko sa pangalan ni Haina. Baka sakaling marinig niya ako at bumalik siya. Sinagasa ako ang dilim. Mapuno sa lugar at maraming matataas na halaman. Hinahawi ko ang mga yon sa pag-asang nagtatago roon si Haina. Ngunit hindi ko siya nakita. Nagpapanik na talaga ako noon. Sinuyod kong maigi ang bawat sulok ng lugar na yon. Pero bigo akong matagpuan siya. Hindi ako tumigil. Maliit lang naman ang lugar na yon, kaya alam ko na makikita ko si Haina. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga ungol. Pilit kong tinunto ng pinanggagalingan yon. Tinalasan ko talaga ang pandinig ko. Ilang segundo pa ang lumipas
at nakita kong may gumagalaw sa bunto ng mga tuyot na palapa ng niyog. Si Haina. Nagmamadali akong nilapitan siya. Nakatalikod siya. Nakita kong binubungkal niya ang lupa gamit lang ang mga kamay niya. Pinigilan ko siya, subalit itinulak lang niya ako. Nagulat ako sa kakaibang lakas niya, pero hindi ako sumuko. Nilapitan ko ulit siya at pilit niyayakap kahit nagpupumiglas siya. Nagwawala siya at umuungol ng nakakatakot. Wala siyang kuko, pero nagsugat ang mga kalmot niya sa akin. Hindi ko ininda yon dahil wala akong ibang nasa isip nun kung hindi ang maiuwi ko siya sa bahay ng ligtas. Nilakasan ko ang loob ko. Panay ang sabi ko sa kanya na labanan niya ang kampo ng demonyong pumasok sa katawan niya. Hindi siya magiging aswang, basta lumaban siya at manalig sa Diyos. Halos kalad ka rin ko siya pauwi dahil talagang nagpupumiglas siya sa akin. Nang makasalubong namin sina Lola Paning at ang albularyo. Pinuntahan pala ito ni Lola. Tinulungan nila ako na maibalik sa bahay ang asawa ko. Nang maipasok na namin siya sa loob, ay magkatulong kami ng albularyo na itinali siya sa upuan. Sabi ng albularyo, siya na ang bahala. Habang ginagamot niya si Haina, kami naman ni Lola ay panay ang dasal. Sinamahan ko si Lola Paning sa pagrorosaryo. Naririnig namin ang nakakakilabot na pagsigaw ng asawa ko, kaya sobrang taimtim ang ginagawa naming pagdarasal ni Lola. Nang mapalingon ako sa kanila ay nakita kong may iniluwa si Haina na maitim na bagay. Tapos ipinagpatuloy pa rin ng albularyo ang pag-oorasyon niya. Matapos yun ay nakatulog ang asawa ko. Inalis ko na ang tali at inilipat siya sa papag. Iniayos ko ng higa. Wala na raw kaming dapat ipag-alala. Hayaan ko lang daw na makatulog ito at kapag gumising ay painumin ko agad ng tubig na pinatakan ng kalamansi para malinis ang loob ng katawan nito. Napalabas na raw niya ang yanggaw. Pahinga na lang daw ang kailangan ni Haina. Nung paalis na kami sa bahay ni Lola para bumalik sa Caloocan, nadaanan namin si Malu na nagwawali sa bakuran nila. Napahinto ito nang makita kaming padaan. Alam kong gusto niyang batiin si Haina, pero ang asawa ko na mismo ang nagbaba ng tingin at umiwas. Paglampas namin, naisipan kong lingunin si Malu. Napalunok ako nang makita kong nakatingin pa rin siya sa amin at iba na ang tingin niya kaysa kanina. Matalim na ang tingin niya na siguro ay sa loob-loob niya ay nabigo siya. Hindi siya nagtagumpay na mayanggaw ang asawa ko. Nang may dumaan na tricycle ay sumakay na kami. Hindi na ulit ako lumingon. Nung nasa biyahe na kami pabalik ng Caloocan, tinanong ko si Haina kung gusto pa rin ba niyang manirahan kami sa probinsya. Nagbuntong hininga muna siya at nagulat ako kasi sabi niya oo. Mas gusto pa rin daw niya sa probinsya. Ang kailangan lang ay matuto na siyang mag-ingat. Hindi na raw siya magiging tulad ng dati na walang pinipiling kausap, kaibiganin at inumin. Hindi na raw niya hahayaan na maulit sa kanya ang nangyari dahil sobrang hirap daw. Ayan po ang karanasan namin. Sa ngayon ay nandito pa rin kami sa Caloocan at meron na kaming 2 anak. Dumadalaw na lang kami paminsan-minsan sa probinsya. Hindi ko rin kasi maiwan ang trabaho ko rito. Nung huling uwi namin sa probinsya, may sinabi sa amin si Lola Paning. Wala na raw doon si Malu. Nakapag-asawa raw ito ng taga Maynila at doon na naninirahan.